Sa maraming tindahan at maliliit na negosyo, may isang tahimik na empleyado na hindi kailanman humihingi ng sahod. At ito ang ating mga alagang pusa. Makikita sila minsang nakahiga sa estante, nakaupo sa harap ng pintuan o kaya'y tahimik na nagmamasid sa paligid ng tindahan. Para sa iba, simpleng alagang hayop lamang ito na nakisilong sa lugar na may pagkain at init. Ngunit para sa iba naman, ang pagkakaroon ng pusa sa tindahan ay may mas malalim na kahulugan. Sa iba't ibang paniniwala at kultura, itinuturing ang pusa bilang tagapagdala ng swerte, tagapagbantay ng enerhiya at simbolo ng kasaganaan. Kapag ang isang pusa ay kusang nananatili sa isang tindahan o negosyo, may mga nagsasabing hindi ito basta pagkakataon lamang. Maaari itong maging palatandaan ng magandang daloy ng enerhiya, maayos na kapaligiran at minsan pa nga'y sinasabing nagdadala ito ng biyaya sa negosyo. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Narito ang 10 dahilan kung bakit itinuturing na swerte ang pagkakaroon ng pusa sa negosyo. Una, natural na tagapagbantay laban sa mga peste. Sa praktikal na pananaw, ang pusa ay likas na manghuhuli ng daga at iba pang maliliit na peste. Ang mga daga ay maaaring makasira ng paninda, pagkain o kagamitan sa tindahan. Dahil sa presensya ng pusa, madalas ay lumalayo ang mga ito. Sa siyensya, kilala ang pusa bilang natural predator ng rodents. Kaya kahit ang amoy lamang nila ay sapat na upang takutin ang mga peste. Sa pamahiin naman, sinasabing kapag walang daga sa negosyo, mas maayos ang daloy ng pera dahil walang kumakain sa iyong kita. Pangalawa, nagdadala ng kalma at magandang atmosfera. Napapansin ng maraming tao na ang mga tindahang may pusa ay tila mas maaliwalas at kaaya-aya. Sa siyensya, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan sa hayop ay nakababawas ng stress at nagpapataas ng pakiramdam ng kasiyahan. Sa espiritual na paniniwala, sinasabing ang pusa ay sensitibo sa enerhiya at madalas manatili sa lugar na may maayos na vibration. Kapag pinili ng pusa ang iyong tindahan, may nagsasabing magandang sinyalis ito ng positibong kapaligiran. Pangatlo, nakakaakit ng mga customer. Maraming tao, lalo na ang mga mahilig sa hayop, ang agad na naaaliw kapag nakakakita ng pusa sa loob o paligid ng tindahan. Para sa iba, ang presensya nito ay nagbibigay ng kakaibang saya at pakiramdam ng pagiging komportable. Dahil dito, nagiging natural na dahilan ng pusa upang huminto ang mga dumadaan, sumilip sa loob o tuluyang pumasok upang tumingin ng paninda. Sa praktikal na pananaw, nagiging conversation starter ang mga pusa sa pagitan ng tendero at customer. Madalas na nagsisimula ang simpleng usapan sa tanong katulad ng, "Sa inyo po ba ang pusa?" O kaya namay, "Ang cute naman ng pusa ninyo." Nakalaunan ay nauuwi sa mas magaan na pakikipag-usap at mas magandang karanasan sa pamimili. Kapag komportable ang customer, mas tumataas din ang posibilidad na sila ay bumili o bumalik muli sa tindahan. Ipinapakita ng ilang pag-aaral sa psikolohiya na ang presensya ng mga hayop ay nakapagpababa ng stress at nakapagpapagaan ng mood ng tao. Kapag ang isang lugar ay may positibong enerhiya at nakakatuwang tanawin, katulad ng isang pusa na naglalaro o natutulog sa isang sulok, nagiging mas kaaya-aya ang kapaligiran para sa mga tao. Dahil dito, mas nagtatagal ang mga customer sa loob ng tindahan. Ang mas mahabang oras ng pananatili ng customer ay kadalasang naging pagkakataon upang mas marami silang mapansin o mabili. Sa pamahiin naman, sinasabing ang pusa ay may kakaibang kakayahan na makaakit ng mga tao at enerhiya. Para sa ilan, ang pusa ay parang magnet na humihila ng mga bisita patungo sa isang lugar.
Kapag may pusa sa tindahan, pinaniniwala ang mas nagiging buhay ang daloy ng tao at mas nagiging masigla ang aura ng negosyo. Dahil dito, maraming naniniwala ng pagkakaroon ng pusa sa isang tindahan ay hindi lamang nagbibigay ng aliw, kundi maaari ring maging simbolo ng pagdami ng mga customer at ng patuloy na pag-ikot ng biyaya sa negosyo. Pang-apat, ito ay simbolo ng kasaganaan. Sa ilang tradisyon sa Asya, ang pusa ay simbolo ng swerte at kasaganaan. Halimbawa, ang sikat na simbolong pusa na kumakaway ay kilala bilang manikineko, na madalas inilalagay sa mga tindahan upang mag-anyaya ng pera at customer. Kahit ang tunay na pusa ay minsang tinuturing na representasyon ng parehong kahulugan. Isang paalala na maaaring dumaloy ang biyaya sa negosyo. Panglima, tagapagbantay ng negatibong enerhiya. Sa espiritual na paniniwala, sinasabing ang pusa ay may kakayahang makaramdam ng enerhiya na hindi napapansin ng tao. Kapag sila ay nanatili sa isang lugar, may nagsasabing tinutulungan nilang linisin o balansihin ang enerhiya sa paligid. Kaya kapag ang pusa ay palaging nasa tindahan, may paniniwala na pinoprotektahan nito ang negosyo laban sa malas o negatibong impluensya. Pang-anim, nagpapakita na maalaga ang may-ari. Sa praktikal na pananaw ng customer, ang isang taong nag-aalaga ng hayop ay madalas na nakikitang may malasakit, kabutihan at responsibilidad. Ang simpleng presensya ng pusa sa tindahan ay maaaring magbigay ng impresyon na ang may-ari ay may pusong maawain at marunong mag-alaga ng mga nilalang na mas mahina sa kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng mas positibong imahe ang negosyo sa mata ng mga bumibili. Kapag nakikita ng customer na ang may-ari ay mabait sa hayop, madalas nilang iniisip na ganoon din ang pagtrato nito sa kanyang mga customer. Marespeto, maingat at mapagkakatiwalaan. Ang tiwala ay isang mahalagang elemento sa negosyo dahil mas pinipili ng mga tao na bumili sa mga lugar kung saan pakiramdam nila ay sila ay ligtas at pinahalagahan. Ang isang tindahang may alagang pusa ay madalas na nagmumukhang mas human o mas personal kaysa sa isang lugar na tila malamig o puro negosyo lamang. Dahil dito, nagiging mas komportable ang mga customer na makipag-usap, magtanong at bumalik muli sa tindahan sa hinaharap. Pampito, nagpapahiwatig ng maayos na kapaligiran. Ang mga pusa ay likas na mapili sa lugar na kanilang tinutuluyan. Kadalasan, pinipili nila ang mga lugar na may sapat na pagkain, init at seguridad. Kaya kapag ang pusa ay nanatili sa iyong tindahan, maaaring sinyalis ito na ang kapaligiran ay ligtas at maayos. Sa pamahiin, sinasabing ang lugar na pinipili ng pusa ay kadalasang may magandang kapalaran. Pangwalo, nagbibigay ng kasiyahan sa may-ari at trabahador. Ang presensya ng pusa ay maaaring magbigay ng saya at pahinga sa balang araw ng pagtitinda. Ang pakikipaglaro o paghaplos sa alagang hayop ay maaaring magpababa ng stress hormones at magpataas ng mood. Kapag mas maganda ang pakiramdam ng may-ari o empleyado, mas nagiging maganda rin ang pakikitungo nila sa mga customer. Sa pananaw naman ng ibang tao, parang nagiging mas buhay ang tindahan kapag may pusa. May mga nagsasabi pa nga na hindi kumpleto ang tindahan kapag walang pusa na natutulog sa gilid o biglang dadaan sa harap ng counter. Para sa ilan, ang pusa ay parang tambay o bantay na mascot ng tindahan na nagbibigay ng kakaibang aliw habang nagtatrabaho. Kapag pagod na ang may-ari o trabahador, sapat na minsan ang makita ang pusa na nag-iinat, naglalaro ng papel o humihiga sa tabi nila upang gumaan ang pakiramdam. May mga customer din na pabirong nagsasabi na ang pusa raw ang pinaka-relax na empleyado sa tindahan. Wala namang ginagawa pero nagbibigay ng good vibes sa lahat. Dahil dito, nagiging mas magaan ang atmosfera ng lugar. Sa simpleng paraan, ang pusa ay nagiging maliit na pinagmumula ng tawa, kwentuhan at kasiyahan sa gitna ng isang araw na puno ng trabaho.
Pangsyam, paalala ng kabutihan at pagbabahagi. Ang pag-aalaga ng pusa sa tindahan ay minsang nagsisimula sa simpleng pagbibigay ng pagkain sa isang pusang gala. Sa espiritual na pananaw, ang pagtulong sa mga hayop ay tinuturing na mabuting gawain na maaaring magbalik ng biyaya sa buhay ng tao. Kaya sa paniniwala ng ilan, ang kabutihang ipinapakita sa hayop ay nagiging dahilan ng magandang kapalaran sa negosyo. At pang-10, naging bahagi ng identidad ng negosyo. May mga tindahan na kalaunan ay nakikilala hindi lamang dahil sa kanilang paninda, kundi dahil din sa pusang palaging nakikita roon. Minsan pa nga, nagiging parang mascot na ito ng negosyo. Ang pusang laging nakahiga sa may pintuan, nasa ibabaw ng mesa o paikot-ikot sa tindahan. Sa praktikal na aspeto, nakakatulong ito sa branding o pagkilala ng mga tao sa tindahan. Halimbawa, kapag may nagtatanong kung saan ang isang tindahan, madalas maririnig ang sagot na doon sa tindahan na may pusa sa harap. Sa ganitong paraan, nagiging madaling tandaan ang lugar. Sa pananaw naman ng ibang tao, lalo na sa pangkaraniwang usapan, nagiging parang trademark o signature na ng tindahan ng pusa. May mga customer pa nga na bumabalik hindi lang sa paninda, kundi dahil gusto rin nilang makita o makalaro ang pusa. May iba pang nagsasabing ang mga bagay katulad ng, "Ay, buhay na buhay ang tindahan na yan, may bantay pang pusa." O kaya naman, iba talaga ang vibe ng tindahan na may pusa, parang mas welcoming. Sa simpleng slang na pananaw ng marami, ang pusa ay parang dagdag na character ng lugar. Isang maliit na detalye na nagbibigay ng kakaibang personalidad sa charm sa negosyo. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng pusa sa tindahan o negosyo ay maaaring tingnan sa iba't ibang paraan. Sa praktikal na pananaw, nakakatulong sila sa pagkontrol ng peste at paglikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran para sa mga customer. Sa siyentipikong aspeto, napatunayan na ang presensya ng mga hayop ay nakababawas ng stress at nagpapaganda ng pakiramdam ng tao. Samantala sa tradisyonal na paniniwala, itinuturing ang pusa bilang tagapagdala ng swerte, proteksyon at kasaganaan. Bagamat maaaring magkakaiba ang pananaw ng bawat tao, isang bagay ang malinaw. Ang isang pusa sa tindahan ay hindi lamang simpleng hayop na nakisilong. Maaari itong maging tahimik na kasama, tagapagbantay at minsan pa nga'y simbolo ng biyaya sa negosyo. Kaya kung may pusang pumiling manatili sa iyong tindahan, maaaring hindi lamang ito pagkakataon. Maaaring ito ay isang maliit ngunit makabuluhang tanda ng magandang kapalaran sa iyong negosyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.